Diyos ang may kontrol. Maligayang pagbabalik mga bata! At sa ating episode 7 sa ating Good News Club Online, patuloy nating pag-aaralan ang tungkol sa pagkamakapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Jose. Kaya naman samahan mo kami ni Ate Se at sabay-sabay nating alamin ang katotohanan mula sa mga salitang ang Diyos ang may kontrol. Mayroong gustong pumatay sa isa sa mga anak na lalaki ni Jacob. Sino naman kaya ang gagawa ng ganito kasamang bagay? At sino sa mga anak na lalaki ni Jacob ang nanaisip patayin? Makinig ka ng mabuti para malaman mo ang mga sagot sa tanong na iyan. Sa wakas nga, ay nakarating na si Jacob at ang kanyang malaking pamilya sa lupa ng Kanaan. Matatandaan na ang lupang Kanaan ay ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at maging kay Jacob. Pero hindi lamang ito ang ipinangako ng Diyos. Ipinangako din ng Diyos na sa kanilang pamilya magmumula ang manunubos. Sino ba ang ating manunubos? Tama ka! Ang Panginoong Hesus, siya ang ibibigay ng Diyos na magbabayad sa parusa ng kasalanan ng mga tao. Maaaring pagdating doon ni Jacob sa kanilang sambahayan ay talagang punong-puno siya ng kasiyahan para ipakilala sa kanyang amang si Isaac na noon ay 180 taong gulang na ang kanyang mga anak. Naaalala mo pa ba kung ilang anak na lalaki mayroon si Jacob? Tingnan natin kung tama ang iyong iniisip. Sasabihin ko ang mga pangalan ng kanyang mga anak na lalaki at sabayan mo ako sa pagbilang habang sinasabi ko ang kanilang mga pangalan. Ang mga anak na lalaki ni Jacob ay sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin. Ilan ang nabilang mo? Tama, mayroong 12 anak na lalaki si Jacob. Pero bukod pa dyan, mayroon siyang isang anak na babae. Naaalala mo pa ba kung ano ang kanyang pangalan? Tama ka, siya ay si Dina. Pero sinasabi ng Biblia na mas mahal ni Jacob ang kanyang anak na si Jose higit sa kanyang sinumang mga anak. Dahil naging anak niya ito sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Raquel. Ang patunay nga niya nung si Jose ay 17 taong gulang na binigyan siya ni Jacob ng isang espesyal na balabal. Isang balabal na mayroong maraming kulay. At nung makita ito ng kanyang mga kapatid, ano kaya ang kanilang naramdaman? Basahin natin mula sa Biblia. Sinasabi na, nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Nakaramdam ng inggit at galit ang mga nakatatandang kapatid ni Jose sa kanya. Alam mo ba na ang pagkainggit at pagkagalit ay normal, pero hindi tamang damdamin ng isang tao? Kapag ikaw ay nagagalit o kaya ay naiinggit, yun ay kasalanan. At ang kasalanan ito ay mga bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa na ayaw ng Diyos. Kapag nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa, sa iyong kalaro o kaklase, nagsabi ka ng masamang salita, o kaya meron kang sinuntok o sinapak, yun ay mga halimbawa ng kasalanan. At ikaw ay ipinanganak na mayroon ng kasalanan at mayroon ding kagustuhang gumawa ng kasalanan. Alam mo ba na ang kasalanan ang naghihiwalay sa iyo at sa Diyos para magkaroon ng pagkakaibigan? At walang makapagsabi na, ay Ate Joey, wala po akong kasalanan. Bakit? Dahil yun ang sinasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Patunay niyan ay ang sinasabi sa unang Juan 1:8. Sinasabi dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Biblia na ang nagsasabi na lahat ay nagkasala at walang makapagsasabi na hindi siya nakagawa ng kasalanan. Pero ang Diyos, siya ay nagmamahal sa atin. At maganda ang kanyang plano para sa atin. Sino nga ba ang Diyos? Ang Diyos ay ang Diyos na ang kanyang tahanan ay langit. At siya din ang Diyos na manlilikha. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay na nakikita mo, lahat ng bagay sa paligid. Siya din ay Diyos na perpekto o banal. Wala siyang kasalanan. At bukod dyan, siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Sinasabi rin sa Biblia, sa aklat ng unang Juan 4:19,
Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nating mahalin ang ating kapwa dahil naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. At dahil nga mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na maparusahan tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, ipinadala niya dito sa mundo ang ating manunumbos. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Siya ang perpektong anak ng Diyos. Ibig sabihin siya ay Diyos na naging tao. Pero nung siya ay naging tao, ni minsan hindi siya nakapag-isip, nakapagsalita o nakagawa ng anumang ayaw ng Diyos. Pero isang araw, siya ay dinakip para parusahan ng mga taong galit sa Kanya. Siya ay ipinako sa krus. At doon, ibinigay niya ang kanyang dugo ng ibig sabihin ay buhay. Ginawa iyon ni Jesus para buong pusong akuin ang parusa ng iyo at aking mga kasalanan. Siya ay namatay at siya rin ay inilibing. Pero alam ba, no, ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Pagkapatunay niyo na si Jesus ay Diyos at siya ay makapangyarihan. At siya ngayon ay nasa langit na naghahari sa atin na naririto sa lupa. At balang araw ay dahil sa kanyang ginawa, maaari nating makasama ang Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Pero habang tayo ay naririto sa lupa, ang nais ng Diyos ay gumawa tayo ng mabuti at hindi tayo magpatuloy sa paggawa ng masama katulad ng pagkagalit at pagkaingit na mayroon itong mga kapatid ni Jose. At alam mo ba, isang araw, si Jose ay nagkaroon na isang kakaibang panaginip. Ano kaya ang panaginip na yun? Alam mo ba, na sa kanyang panaginip ay nakita niya na ang kanilang binigkis na trigo, ang binigkis nilang trigo nilang 12 magkakapatid, ay tumayo at sa kanilang kalagitnaan tumayo ang trigong binigkis ni Jose at ang natitirang 11 sila ay yumukod sa kanya. Pagkarinig ng mga nakatatanda niyang kapatid sa sinabi ni Jose, sinabi nila, "Kami? Yuyukod sa iyo?" Talagang lalo pang tumindi ang pagkainggit at pagkagalit ng mga nakatatandang kapatid ni Jose sa kanya. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sa pangalawang pagkakataon ay nanaginip na naman si Jose. At sa pagkakataong ito, ang kanya namang panaginip ay tungkol sa buwan, sa araw at 11 bituin. At ang mga ito ay yumukod sa kanya rin. Naitanong tuloy ng kanyang ama si Jacob na, "Ang ibig mo bang sabihin, Jose, ay ako, ang iyong ina at ang iyong 11 kapatid ay yuyukod sa iyo?" Maging si Jacob ay naligalig at napaisip sa kung ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ni Jose. Alam mo ba na pinasisilip na ng Diyos kay Jose ang kanyang mga gagawin sa mga susunod pa ang panahon. Pero ang mga kapatid ni Jose, larong nadagdagan ang kanilang pagkainggit at pagkagalit sa kanya. Maaaring hindi naiintindihan ni Jose bakit ganito ang reaksyon o trato sa kanya ng kanyang mga kapatid. Pero nais ng Diyos na sa kabila ng lahat ng ito na masamang nararanasan ni Jose, ang nais niya ay magtiwala siya sa Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan at hawak niya ang lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang may kontrol. Sabayan mo si Ate Joey, ang Diyos ang may kontrol. Alam mo ba na kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus bilang iyong manunubos, nais ng Diyos na pagkatiwalaan mo siya sa mga nangyayari kahit wala kang maintindihan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Aklat ng Awit, 103:11. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhaay maghaharing walang hanggan. Ang ibig sabihin ng ating binasa, ang Diyos, si Yahweh, siya ang may hawak ng lahat ng bagay. At alam mo ba, may isa tayong salita na pag-aaralan ngayon na ang ibig sabihin ay kontrolado o hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang salita iyon ay sovereign. Pwede mo bang sabihin si Ate Joey? Ulitin natin. Ready, go. Sovereign. Ang ibig sabihin niyan ay kontrolado o hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Maaaring nagtataka ka, bakit kaya wala pa rin gamot na natutuklasan o naiimbento para panlaban sa virus na COVID-19? O kaya naman natatakot ka din dahil baka ikaw o isa sa kapamilya mo ay mahawa? O nag-aalala ka din dahil ang iyong mga magulang ay nawalan ng trabaho dahil may ECQ at wala na kayong may pambili ng pagkain o kaya ay may pambayad sa mga kailangan nyong bayaran. At dahil doon ikaw ay napapaisip, ano na kaya ang pwede nating o pwede ninyong gawin. Alam mo ba ang sinasabi sa atin ng Biblia rin? Sa Aklat ng Isaias 55:9, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang
Ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Sinasabi sa atin ng Biblia na sa lahat ng ating problema, mayroon na nakahandang solusyon para doon ang Diyos. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala, at ang nais ng Diyos ay magtiwala ka sa Kanya. Katulad ng nais ng Diyos na gawin ni Jose, na sa kahit sa kabila ng mga pangyayari na hindi maganda, magtiwala pa rin siya sa Diyos. Kahit na nga ang kanyang mga kapatid ay nagagalit at naiinggit sa Kanya. Nais ng Diyos na makapangyarihan na si Jose ay sa Kanya lamang magtiwala dahil ang Diyos ang may kontrol. Isang araw, ang mga kapatid ni Jose ay nagpunta sa isang lugar na tinatawag na Shechem. Iyon ay para ipastol doon ang kanilang kawan. Ang ibig sabihin ng salitang ipastol ay dalahin para manginain ng sariwang damo. At ang ibig sabihin naman ng salitang kawan ay isang grupo na inaalagaang hayop. Dinala nila ang kanilang mga kawan doon para makapanginain ng sariwang damo. Ang Shechem ay abutin ng mahigit 2 araw mula sa Hebron, sa lugar kung saan nakatira sina Jose. Makalipas ang ilang mga araw, wala pa rin balita mula sa mga anak ni Jacob at hindi pa rin sila nagbabalik. Kaya inutusan ni Jacob si Jose para puntahan at bisitahin ang kanyang mga nakatatandang kapatid. At si Jose, suot ang kanyang makulay na balabal na binigay ng kanyang ama si Jacob, ay naghanda na para sa mahigit 2 araw ng paglalakbay patungo sa lugar ng Shechem. Sasabayan natin si Jose sa paglalakbay niya papunta sa Shechem. Bibilang ako ng 10 at pagdating sa 10, titigil tayo sa paglalakad na para bagang nakarating na sa lugar ng Shechem. Magsimula tayo. Sasamahan natin si Jose. Ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At pagkarating ni Jose doon ay, siya ay nagpalingalinga na parang mayroong hinahanap. Hindi niya nakita sa Shechem ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Pero may isang lalaki ang kanyang nakasalubong at sinabi na ang kanyang mga kapatid ay nagtuloy sa lugar na tinatawag na Dothan, na mas malayo pa sa Shechem. Pero si Jose, hindi siya sumuko. Siya ay nagpatuloy sa paglalakbay papunta sa kanyang mga kapatid sa lugar na Dothan. At mula sa malayo ay natanaw niya ang kanyang mga kapatid na nakaupo at nagpapahinga. Alam mo ba na sa balabal pa lamang ni Jose ay nakilala na siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ano kaya ang kanilang sinabi? Maaari itong kanilang sinabi. Tingnan nyo! Nandiyan na ang mahilig managinip. Talagang makita pa lamang ng mga kapatid ni Jose siya, ay lalo silang nagagalit at naiinggit sa kanya. At dahil sa kanilang galit at inggit, sila ay nakabuo ng isang napakasamang plano. Ano kaya ang plano yun? Patayin natin siya! Ihulog siya natin sa isang balon at sabihin natin na siya ay inatake ng isang mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip. Yan ang masamang plano na nabuo ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Pero ang kanilang panganay na kapatid na si Ruben, siya ay hindi sumang-ayon sa plano ng kanyang iba pa mga kapatid. Sinabi niya na hindi, huwag natin siyang patayin. Itapon na lamang natin siya dito sa balon. Pero lihim na binabalak ni Ruben na ililigtas niya si Jose kapag nakaalis na ang kanyang mga kapatid. At pagdating ni Jose, ano kaya ang ginawa ng kanyang mga kapatid? Alam mo ba kung anong kanilang ginawa? Pagkalapit ni Jose, kanila siyang hinablot at kinuha nila ang kanyang makakulay na balabal at pinagpunit-punit. At saka sinasabi ng Biblia na inihulog nila si Jose sa isang tuyong balon. Dahil sa kanilang inggit at galit, nagawa nilang gawin ang ganito kasamang bagay kay Jose. At ang totoo, hindi sila nagpakita ng pagsisisi ng mga panahon na iyon sa kanilang ginawa. Sila pa nga ay nagpatuloy sa pagkain ng kanilang pananghalian doon mismo sa tabi ng balon. Habang sila ay kumakain, napansin nila ang isang mahabang pila ng mga kamelyo.
Sila ay grupo ng mga mangangalakal. Ang ibig sabihin ng salitang mangangalakal, sila ay mga taong nagbebenta o bumibili ng iba't ibang mga gamit o kahit mga alipin dahil ng mga panahon nilang iyon na ipagbili ang isang tao. Sila ay nagmula sa bayan ng Media, kaya ang tawag sa kanila ay mga Midianita. Pagkakita nila sa kanila, nagkaroon sila ng isang plano. Sinabi ni Juda na wag na lamang natin siyang patayin. Ano ba man ang mangyari ay kapatid natin siya. Bakit hindi na lamang natin siya ipagbili sa mga Midianitang ito na patungong Ehipto? Si Jose, maaaring habang naririnig niya ang plano ng kanyang mga kapatid sa kanya at siya ay naroon sa loob ng balon, nag-iisip siya at nagtataka, bakit nangyayari sa kanya ito? Bakit niya nararanasan ang mga ganitong bagay? Pero ang nais ng Diyos kay Jose, siya ay magtiwala lamang sa Diyos na makapangyarihan dahil alam lahat ng Diyos ang nangyayari at siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kung ikaw rin ay sumampalataya kay Jesus bilang iyong manunubos, nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya kahit na hindi mo naintindihan ang mga nangyayari. Yun ay dahil ang Diyos ang may control. Naalala mo ba ang salita na English na salita patungkol sa kung sino ang Diyos? Tama, yun ay sovereign. Nang ibig sabihin ay kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Naalala mo pa ba ang sinasabi ng ating memory verse sa Jeremias 29:11? Pwede mo bang sabihin si Ate Joey? Sabihin natin. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano, hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo at mayroon siyang magandang plano. Kaya naman, hindi ka dapat matakot kung nag-aalala ka dahil sa mga naririnig mo sa balita, dahil sa COVID-19, o kaya naman ay nawalan ng trabaho ang iyong mga magulang. Hindi mo na alam ang mga susunod na mangyayari at natatakot ka. Nais ng Diyos na paalalahanan ka, ang kanyang plano para sa iyo ay isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ibig sabihin, maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Nais niya, pagkatiwalaan mo siya. O pwede mo rin siya kausapin sa lahat na iyong nararamdaman. Kung ikaw ay natatakot, naguguluhan, o kaya hindi mo naintindihan ang mga nangyayari, nais ng Diyos at natutuwa siya na magpakinggang kausapin mo siya. O kaya naman kumausap ka ng isang nakatatandang iyong pinagkakatiwalaan para maibahagi mo rin sa kanya ang iyong nararamdaman. Tandaan mo na ang Diyos natin ay sovereign. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang may control. At yun din ang nais ng Diyos na gawin ni Jose, na kanyang alalahanin na ang Diyos ang may control dahil siya ay ang makapangyarihang Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng mga kapatid ni Jose, siya nga ay ipinagbili nila sa mga Midianitang mangangalakal sa halagang 20 pirasong pilak. Alam mo ba, ang katumbas lamang nito ay 4 na araw na pagtatrabaho? Ganoon lamang kababa, pero ipinagbili pa rin siya ng kanyang mga kapatid. Na mga pagkakataong iyon ay wala si Ruben para ipagtanggol ang kanyang kapatid. At ito namang ibang nakatatandang kapatid ni Jose, sila ay nagpatuloy sa kanilang plano. Pinatay nila ng isang kambing at doon inilublob ang balabal ni Jose. Si Ruben naman, pumunta siya sa balon para iligtas si Jose. Pero pagdating niya doon ay wala na si Jose. Sa sobrang sakit ng naramdaman ni Ruben, kanyang pinunit ang kanyang balabal. At ang magkakapatid, sila nga ay nagbalik na sa Hebron at dinala nila sa kanilang ama ang balabal ni Jose. Ano kaya sa palagay mo ang naramdaman ni Jacob nung makita ang balabal ng kanyang pinakamamahal na anak? Tingnan natin mula sa Biblia. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito! Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Sobrang nasaktan si Jacob sa kanyang nabalitaan tungkol sa kanyang anak na si Jose. At alam mo ba na wala sino man ang makapag-aliw o makaalis na masamang nararamdaman ni Jacob. At sinasabi pa sa atin ng Biblia na sinabi ni Jacob na siya ay magdadalamhati o ipaglalami niya habang siya ay nabubuhay hanggang sa kanyang kamatayan na ang pagkamatay ni Jose. Napakasakit
para kay Jacob na nangyari na iyon. Pero, hindi patay si Jose. Buhay siya! At ngayon siya ay kasama ng mga mangangalakal na Midianita na naglalakbay patungo sa Ehipto. At ito ay paraan ng Diyos para tuparin ang kanyang pangako sa pamilya ni Jacob sa pamamagitan ni Jose. Gagawin ng Diyos ang mabuti dahil alam niya ang lahat ng nangyayari at hawak niya rin lahat ng bagay. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus bilang iyong manunubos, tandaan mo na kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari, mapagkakatiwalaan mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may control. Sinasabi sa ating memory verse sa Jeremias 29:11. Sabayan mo si Ate Joey, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kahit ikaw ay naguguluhan o natatakot sa mga nangyayari ngayon dahil sa COVID-19, natatakot ka na baka ikaw ay mahawa o kapag nagpatuloy pa ang ECQ dahil nawala na ng trabaho ang iyong mga magulang, wala na talaga kayong makakain at wala na rin maipambayad sa mga kailangang bayaran sa bahay. Ang nais ng Diyos, pagkatiwalaan mo siya. Siya ay magiging masaya na kausapin mo siya at sabihin ang lahat ng iyong nararamdaman. Ang Diyos, nais niya na pagkatiwalaan mo siya at kwentuhan mo siya. Kung ano man ang nararanasan mo, kung ikaw ay nalulungkot, natatakot. O kaya naman ay kausapin mo ang isang nakatatandang pinagkakatiwalaan mo para ikwento mo rin sa kanya kung ano ba ang iyong nararanasan at nararamdaman. Nais ng Diyos na pagkatiwalaan mo siya sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Hindi man maganda para sa iyong paningin, pero tandaan mo, gagawin ng Diyos ang para sa iyo ikabubuti at kaya niya palabasin ang maganda mula sa masama mo mga nararanasan. Dahil ano nga ulit ang salita, ang English word na nagsasabi na ang Diyos ang may kontrol sa lahat? Sovereign, tama. Ang Diyos ay sovereign, siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sabayan mo si Ate Joey, ang Diyos ang may kontrol. At alam mo ba, nais talaga ng Diyos na maranasan mo ang kanyang magandang plano. Kasama sa kanyang magandang plano ay kung hindi mo pa nakikilala si Jesus bilang iyong manunubos, nais ng Diyos na maging manunubos mo siya. Dahil tandaan mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Binayaran niya ang parusa ng iyo at aking mga kasalanan na siya ay mamatay sa krus at nasa ganoon ikaw ay maaari nang makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sinasabi sa atin sa Biblia, sa aklat ng Juan 5:24, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng ating binasa sa Biblia ay kung ikaw ay sasampalataya o maniniwala sa ginawa ni Jesus para sa iyo, nang tinubos niya ang parusa ng iyong mga kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na maaari kang magkaroon ngayon at di na matatapos kailanman hanggang sa makasama mo na ang Diyos doon sa langit ng parang walang hanggan. Tatanungin ka ngayon ni Ate Joey, ikaw ba ay naniniwala kay Jesus na siya ay iyong manunubos? Kung oo ay yung sagot, maaari mo ba akong sabayan sa maiksing panalangin na ito? Pumikit ka at yumuko. Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan at humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang ito. Naniniwala po ako at sumasampalataya na si Jesus, tinubos niya ako mula sa parusa ng aking kasalanan at tinatanggap ko po siya bilang aking tagapagligtas at o manunubos. Simula po ngayon, O Diyos, tulungan mo po ako na ikaw na ang sundin ko sa aking buhay. Salamat po, ito pong aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung ikaw ay sumabay sa maiksing panalangin na ito, tandaan mo na isa sa plano ng Diyos na maganda para sa iyo ay ang makilala mo si Jesus bilang iyong manunubos. At ang pangako niya na buhay na walang hanggan, meron ka na niyan ngayon. Kaya naman sa lahat ng mararanasan mo ngayon sa iyong buhay, tandaan mo na ang Diyos ang may control at maganda ang plano niya para sa iyo. My heart was dark with sin until the Savior came
Mga bata, alam mo ba kung nasaan ka na 1 taon mula ngayon? Kung 5 taon mula ngayon? O kaya na may 20 taon mula ngayon? Siyempre hindi. Ikaw at ako ay walang katiyakan kung saan tayo mapupunta sa hinaharap. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya sa ating talata, sinasabi ng Diyos na alam niya ang plano niya para sa iyo at para sa akin. Makinig habang basahin ko ulit ang ating verse ngayon na makikita sa salita ng Diyos sa Biblia doon sa Lumang Tipan sa aklat ni Jeremias 29:11. Babasahin ko. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga bata, naalala niyo ba kung sino ang nagsalita na ito at nagsulat nito? Tama, si Jeremias. Si Jeremias ay ang propeta ng Diyos sa Israel. At siya din ang nagsulat ng aklat ng Jeremias. Ang Lumang Tipan ay may 39 books or 39 na libro. At ang Jeremias ay ikapang-24 na aklat ng Lumang Tipan. Pwede ba nating basahin ulit ang ating talata gamit ang ating visual? Pwede niyo ba akong sabayan? Simulan natin sa address. Okay? Ready? Go! Jeremias 29:11. Anong sinasabi? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang Diyos ang may sabi nito at sinasabi niya ito sa kanyang bayang Israel. Isinasabi niya sa kanila o pinapaalam sa kanila na alam niya ang nangyayari sa buhay nila at may plano siya. At ano ang plano niya? Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam ng Diyos ang kahinatnan ng lahat ng bagay. Hindi natin nakikita ang hinaharap. Hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari bukas, sunod na linggo, o 5 taon mula ngayon. Ngunit alam ng Diyos. At kumikilos siya para gawin ang pinakamainam. Mabuti ang plano ng Diyos sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ang Kanyang mga anak ay makakaasa sa Kanya dahil hawak niya ang lahat ng bagay. At nasa Kanya ang pinakamagandang plano. Kaya dapat nating pagkatiwalaan ang Diyos. Kung ikaw ay nagtiwala na sa Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, alam mong maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Sovereign. Ibig sabihin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Pwede ba natin sabihin? Ang Diyos ang may kontrol. Isa pa, ang Diyos ang may kontrol. Alam ng Diyos ang tungkol sa iyo. At kumikilos siya para gawin ang lahat para sa ikabubuti mo. Para magkaroon ka na magandang patutunguhan sa buhay mo. Pagtitiwalaan mo ba ang Diyos kahit masama ang nangyayari? Kagaya ngayon. Hindi natin alam, no? Hindi tayo tiyak hanggang kailan ang COVID-19 matatapos dito sa Philippines. At hindi din tayo tiyak hanggang kailan tayo manatili sa ating bahay. Pero alam natin na ang Diyos ang may kontrol at kumikilos siya at gumagawa siya at gawin niya ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti mo. Paniwalaan mo ba siya? Kung ikaw naman, hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, tandaan mo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. Ang tungkol sa iyo. Mahal ka pa rin niya at nais niyang magkaroon ng ugnayan sa iyo. Ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo ay yung pinadala niya si Jesus na akuin ang parusa ng iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay hindi pa nagtiwala kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tandaan mo, alam niya ang tungkol sa buhay mo. At mahal ka pa rin niya.
at nais niya magkaroon ng ugnayan sa iyo. Ang pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo ay ang pagpadala niya sa kanyang anak na si Jesus para akuin ang parusa ng iyong mga kasalanan. Pwede mong paniwalaan si Jesus sa ginawa niya dun sa krus para mapatawad ang iyong kasalanan, para malaman mo rin ang magandang plano niya sa buhay mo. Okay, pwede ba natin ulitin? I-recite ang ating talata. Okay, simulan ulit natin sa ating address. Okay, sabay-sabay. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ngayon mga bata, patuloy nating sauluhin dahil mahaba nga talaga naman ang ating memory verse. Sauluhin ulit natin ito ngayon. At gamitin natin ang kulay ng damit ni Jose sa ating Bible lesson. So dito sa ating maliit na bag ay may mga iba't ibang kulay. Kulay ito ng damit ni Jose. Ngayon, magbubunot ako isa-isa ng mga kulay. At kung ang damit mo ay may kulay na ganito, sabayan mo ako sa pagbigkas ng ating talata. Nakuha niyo ba? Okay, ready na ba? Okay, ready. So, magbubunot ako ng kulay at yun ang sasabay sa akin sa pagbabasa. Oh, kulay blue. So, kung sino man ang nakasuot ng kulay blue, ay tumayo at sabayan ako sa pagbigkas ng ating talata. Simulan natin sa address. Okay? Ready? Go! Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Bubunot ulit ako ng kulay. Oh, kulay green. Sino naman ang may damit na kulay green dyan? Sabayan ako sa pagbabasa nito, ang ating talata. Okay? Ready? Go! Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. At bubunot ulit ako ng kulay violet. O sino naman ang may suot na violet, sabayan ako sa pagbabasa ng ating talata. Okay? Handa ka na ba? Ready? Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Bubunot pa tayo ng kulay. Kulay dilaw o yellow. Sino ang may suot na dilaw dyan o may kunting dilaw, kahit kunting dilaw sa kanyang damit? Sabayan mo ako sa pagbabasa. Ready? Go! Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Bubunot pa tayo ng kulay. Kulay orange. Kung suot mo dyan, slipper mo, o shirt mo, o t-shirt mo, o pants mo ay orange, sabayan mo ako sa pagbabasa. Okay? Ready? Go! Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Okay, ito ay last color. At kulay red. O kung may suot ka na kulay red, sabayan mo ako sa huli nating pagbabasa ng ating talata. Okay, ready? Go! Jeremias 29:11.
sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. I think kaya na natin bigkasin ang ating talata na walang kopya. Try natin? Sige, sabayan mo ako. Simulan natin sa address. Ready? Go! Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Wow! Grabe, ang laki ng improvement. I think so. Okay, ngayon dahil nag-try tayo, bigyan natin ang ating sarili ng McDo clock. Okay, paano gawin yon? Okay, 3 bagsak, 3 palakpak at McDo. Okay, sige. Sabayan mo ako. Ready? Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kahit sa pinakamahirap na bagay, tandaan mong ang Diyos ang may kontrol. Sabayan mo kami ni Ate Seth. Ready, go! Ang Diyos ang may kontrol. Para matandaan mo na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, uulitin natin ang ating verse. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Ano na kaya ang mangyayari sa buhay ni Jose? Paano maipakikita ang pagkamakapangyarihan ng Diyos? Magkita-kita tayo next week at sasagutin natin yan sa susunod na episode ng ating Good News Club Online!